Na-experience mo na ba na matulog at mag-camping sa isang lugar na hindi pamilyar sa'yo? Yung tipong wala kang idea kung anong meron sa paligid. Napakaraming mangyayari sa episode na to at hindi ka magsisisi na pinindot mo ang video. Just sit back, relax, and enjoy. Ganito ako magtiklop ng cover ni Netoy. Mas madali kasing itiklop, mas madali ring ibalik pag gusto ko na. Tinutupi ko muna yung magkabilang gilid at kapag naipon na sa gitna, nirorolyo ko ng kagaya nito. Iniikot ko lang siya ng iniikot hanggang maubos lahat ng tela na nasa bubong. Ganun lang siya kasimple. Napaka-aliwalas ng panahon, napakaganda ng sikat ng araw, hindi masyadong mainit, hindi rin naman ganun ka kulimlim, mukhang hindi uulan. Isang senyales at isang palatandaan na kailangan natin magpasalamat, kailangan nating maging grateful, kailangan nating ma-appreciate lahat ng biyaya, lahat ng blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Kagaya nito, isang ganda ng ng minivan. Kagaya nito, isang buhay pa tayo, di ba? Ayan hindi mo alam, yung iba, hindi natin alam kung yung ibang natulog kagabi, gumising pa ba o hindi na. At least tayo, gising pa. At bagong taon, bagong pagkakataon para mabuhay ng maayos, mabuhay ng mabait, mabuhay ng mapagbigay, mabuhay ng mapayapa. Subukan nyong balikan yung sarili nyo 5 years, 10 years ago. Ma-appreciate mo kung ano meron ka na ngayon na yung mga bagay na dati inaasama sa mo lang, sa totoo lang, little by little, nakukuha natin, nasa atin na-enjoy na natin. Kaya lang sa dahilan na medyo naghahangad pa tayo ng mas sigit pa dun sa kung ano yung mga nakuha na natin, dun minsan pumapasok yung parang lungkot or unsatisfaction, kumbaga. Pero kung mas pipiliin natin na i-appreciate at maging mapagpasalamat dan sa mga kung anong nakuha na natin na ibigay na sa atin ng Diyos sa mga buhay natin ngayon, na wala tayo noon, mas masarap, mas masaya, di ba? Mas masaya yung buhay ma-appreciate mo yung kung ano meron ka ngayon. Kaya Lord, thank you sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa akin, sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa pamilya ko. Maraming salamat po. Napakabuti mo sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Thank you Lord. Salamat po. At ayun na nga, kung makikita nyo, bumabiyahe tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa North Luzon Expressway, northbound. Lalabas tayo ng Tabang exit, galing tayo ng Valenzuela. Dahil kikitain natin yung isa sa matagal ko ng kaibigan, bago pa kami nag-YouTube, bago pa ako nag-YouTube, bago pa siya nag-YouTube. Kilala nyo na yan, magkikita kami ni Boy first time ngayong araw dahil napag-usapan namin, napagkasunduan namin na ilang buwan na rin kasi kami hindi nagkikita, puro chat lang. Napagkasunduan namin na mag-camping ngayong araw. So yun, isasama namin kayo, isama ko kayo, magka-camping tayo ngayong araw. Pupunta kami sa isang farm, hindi siya camping site, so walang nagka-camping doon, pero dahil pag-aari siya ng isa pa naming kaibigan, common friend din namin ni Boy first time, si Aaron Kadaing, isang kaibigan ko yan, isang matalik na kaibigan ko rin. Bro, maraming salamat dahil ipapahiram sa atin ngayon ni Aaron yung farm nila na nandun lang, nakatiwangwang lang, kumbaga hindi nagagamit. Magka-camping kami ngayon doon ni Boy first time. Samahan kami ng kuya ni Aaron na si Kuya Mark. Ihatid kami doon sa site, doon sa farm nila. Tapos kami na bahala, magka-camping kami doon sa farm na yun, sa San Ildefonso, Bulacan. So maraming magandang mangyayari sa video na to. Kaya pala Buhay Minivan represent by Aprobado ni Mayor TV. Support nyo yan. Nasa mga online shopping stores, Aprobado, Buhay Minivan. Isa pang dapat yung abangan, may ibibigay tayo mamaya kay Boy first time nandyan sa likuran, na hindi naman sa akin galing sa isang viewer ni Boy first time na nagkataon na kababata ng mga kapatid ko. At ayun,
Nasa Japan kasi siya, tapos dumalaw siya, 1 week lang siya dito sa Pilipinas. Wala na rin pagkakataon para magkita-kita. So ipinapaabot niya na lang kay Boy First Time yung mga regalo niyang mga pang-camping. Abangan niyo mamaya kung ano yung mga bagay na yon na magagamit talaga sa camping. Shoutout kay Kuya Obet, kay Kuya Robert Sawal. Maraming salamat kuya sa mga binigay mo. Binigyan niya ako ng tent tsaka iba pang camping equipment. Di ko alam kung ano iba. Mamaya ko palang bubuksan. Pero kay Boy First Time, napakaganda nung pinadala niya. Mamaya nyo makikita, talaga magagamit niya yon sa mga travel, sa mga camping na ginagawa niya. Kaya yun, samahan nyo ako. Pupunta ako sa bahay ngayon nila Boy First Time. Sabay kaming pupunta sa San Ildefonso, Bulacan. Let's go! Ayan, nandito na tayo sa lugar ni Boy First Time. Ang hiram pa ng kumot. Bro, may tanong ako sa'yo. Kapag nagka-camping ka, bumabiyahe ka malayo, nabanggit mo na sa vlog pero paano ka naliligo? Sa ilog, sa mga gas stations na nag-aalaw na po niliguan. Tapos, yun, sa mga PCR, kay ligo-ligo, ganon. Ganon. Eto. May nagpapabigay sa'yo bro. Uy! Ito, at kasama ito. Seryoso ba yan? Oo, shower. Yeah. Ayan. Ito yung shower. Ito yung shower. Ito yung banyo. Seryoso ba? Kanino galing yan? Sa kaibigan natin sa galing sa Japan bro. Seryoso? Oo. Anong... Ayan sa'yo ito. Ayan. Sa akin, binigay niya is ito. Tent. Tent sa akin. Meron ka na raw niyan. Meron ko niyan. So ang sa'yo, dahil mukha ka raw mabaho. Hindi, si Kuya Obet kasi ano siya, talagang nanonood sa'yo. So alam niyang mahirap maligo kapag nasa biyahe kayo. So ayan daw yung solusyon. Shower, tsaka banyo. Ayan. Galing. Galing yan sa kaibigan natin from Japan. Pero dumalaw kasi siya dito. Hindi siya yung sinasabi niya. Sinasabi ko. Ba't hindi kasi napakita sa akin? Hinintay ko sumagot eh. Siya lang makakaalam nun. Siya lang nakakaalam nun sagot. Hindi ano raw, na-busy na. Ayan, kaya hindi niya na naibigay. So ayan. Ay sige. Sa'yo daw yan. Sige, i-open ko na lang din to. Pero ipapakita ko rin to sa vlog ko. Oo. Yan, ayun yung mismong shower. Ito yun? Hindi. Alam ko to kung ano to. Ay, syempre, pag nagsha-shower ka, lalagyan mo ng sabon to, tanggilan mo. Ayan, pang scuba. Libagin tayo eh. Ay, shower nga talaga. Shower yan. Kasi ito yung mismong parang itinatayong ganun. Alam ko yan, oo. Nakita ka niyan. Pag binitawan mo, ayan, tatayo mag-isa. sige. Galing kaya na Kuya Robert Sawal. Viewer man bro from Japan. Kay Kuya Obet, maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng mga Hapon. Pinoy yun. Pinoy ba? Ayun. Eto si Kuya Obet, kaso blurred. Ay. Nakisakay muna sa akin si Boy P papunta sa kanyang minivan na pinipinturahan. Nabakbak yung pintura eh. Goods na. Ay, meron ka pa pala isa. Nasaan na yung kanina? Eto, hindi ko alam kung ano to eh. Pero tigisa tayo dito eh. Hindi ko alam kung ano yan. Silipin natin. Ano nga ba yan? Ito mas bukas. Alam ko na to. Ano yan? Japan? Oo. iPhone 16 Pro Max. Kudrado. Sabay tayo, pareho daw to eh. Ano ba to? Kulambo? Wait. Ay oo, pag ano yung sa ano bro, sa windshield. Sa bintana. Sa bintana para hindi malamok. Pero pwede mong buksan. Tama ba? Oo, yun nga. Oh. Ayos, di na kami lalamukin. Thank you Kuya Obet, salamat. Ayos. Hindi na kami makikita. Grabe, thank you po Thank you. Ayan, okay na. Bro, let's go. And si Boy P nasa likuran ko. Kinuha niya na yung camper van niya kasi natuklap nga, 'di ba? Kung nanonood kayo ng mga video niya, natuklap yung mga pintura. Napaano niya na, napa-retouch niya na. So ayan, nandiyan siya sa likod. And pupunta na tayo ng San Ildefonso, Bulacan, dun sa site kung saan tayo magka-camping. Let's go na. Isang mabilis na ano lang, stopover, nagpagasolina si Maclean. Ayun siya oh, ito nyo ba? Ayun, nagpagasolina siya.
Ako naman ay tinamaan na ng gutom. Ang oras natin ngayon ay 4:06 PM. Estimated time of arrival namin dun sa San Ildefonso 5:02 PM. Tara, tayo. Let's go. Nasa Plaridel bypass kami. Napakaganda sa Pilipinas. Ang sarap, ang haba ng tulay na to. Ang sarap i-appreciate ng ganda ng Pilipinas. Solid. May mga ganitong lugar na nakakatuwa. Ayan, 13 kilometers na lang, 23 minutes. Nasa San Ildefonso, Bulacan na kami. Ayun si Kuya Mark, yung coaching nasa harapan natin. Siya yung kapatid nung kaibigan ko na si Aaron Kadaing. Siya yung maghahatid sa amin doon sa farm. Ayan. So, time check 5 o'clock, tamang-tama lang. Tama yung ETA namin sa Waze. Hanap lang kami ng pwedeng lutuin para, alam nyo na, syempre pag nagka-camping kailangan kakain kayo. So kailangan magluluto kayo. Hanap lang kami ng pwede naming maluto for dinner mamaya at saka for breakfast bukas. Tapos punta na tayo sa farm. Bro, ayan dito pwede tayong bumili. Kaya nga, nakita ko din ng mga Ito mga ano, may mga processed meat. ano yan, healthy food. At dito kami sa Isabel nakabili ng aming mga lulutuin para mamayang gabi. Kagaya ng inaasahan, inabot na nga kami ng dapit hapon sa pagbiyahe namin papunta doon sa site kung saan kami magka-camping. At tuluyan nang lumubog ang haring araw. At grabe yung mga dinaanan namin. Lubak, putik, matarik. Pero hindi kami nag-aalala. Kayang-kaya ni Netoy at ni Watod yan. Challenging. Oh. Grabe pala. Challenging yung daan. Ayan. Siyempre kasama sa part ng adventure yung ano eh. Hindi mo alam kung ano yung expect mo sa daraanan. And ito yung nangyayari ngayon. Matarik tsaka off-road talaga. Ayan o, tignan nyo. Bukas pa uwi, i-video ko rin yung paglabas natin dito para mas ma-visualize nyo ng maigi kung ano yung dinaanan namin. Maano talaga siya. Ayun o, narinig nyo. Ayun o, uga ng uga yung sasakyan. Uga ng uga si Netoy kasi talagang off-road yung dinadaanan namin ngayon. Hindi naman ako nag-aalala kasi if ever na mahirapan si Netoy or mabalaho or kung ano man, pwede ko naman i-engage yung 4x4 niya kaya
okay lang sa akin. Ano na, saan na kami? Tsaka ba't ako mag-aalala? Ayan, oh. May kotse nga sa harapan, hatchback. Kayang-kaya. Sigurado naman ako hindi 4x4 yan. At maya-maya lang, nang makahanap na kami ng magandang spot, unti-unti na naming sinet up ang aming mga camper van na si Netoy at si Watod. At ganun din ang iba pa naming mga gamit. Ayan. Napakabihirang pagkakataon na mai-set up natin tong awning na to. Pero ang ginawa namin ni Boy P, pinagtabi namin yung dalawang van. Ayan si Netoy, ito si Watod. Tapos since mas malaki ng bahagya yung awning ni Netoy, ayan, yun yung ginamit namin. Mayabang mo naman! Sa bahagya nga lang eh. Bahagya lang? Oh, mayabang bahagya. O dahil medyo madilim tayo bro, lalagyan natin ng liwanag ang ating magiging munting tahanan ngayong gabi. Ayan, sige. Yan. Ha? Baka sabihin mo wala akong ambag eh. Oh. May ilaw si John. Sige, isa lang to? Ah? Sige, isa lang? Nakawala yung isa eh. Thank you Pero siguro mamaya i-reserve natin to kasi kailangan natin maglagay ng ilaw. Oo. Magdamag. Wait, there's more. Uy! Ano yan? Christmas light? May full charge yung bluetti mo? Palagay ko naman kaya niya. Kaya niya. Oo, sa palagay ko naman kaya niya. Wala ka. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Ayan, yan tayong Christmas lights. Tama yung kulay na to, di ba? Very aesthetic ah. Yung parang ganyan din ako dati. Ano bro? Yung parang gustong imaginein yung pagbaban life na merong with Aesthetic? Oh, aesthetic talaga. With fairy lights, ganyan. May ganyan din ako dati. Hindi naman, kasi ano ko to, Christmas light sa bahay. Tapos to yung Pasko, binaklas ko. Pinagpaalam mo? Hindi, akin naman to eh. Hindi ka ba particular sa gender ng pusa? Hindi ko Kasi kung babae yan, madadami yan. Wala namang pusa doon eh. Puro kami aso doon. Yun na nga. Nadagdagan nga kami ng 4 na shih tzu na naman. Paano kung wala ibang pusa doon, tas aso lang, tas mabuntis yun? Katakataka yun. Ayun na, oh, di ba? Oh, meron tayong Christmas lights. Recycle lang natin yung mga Christmas lights na ginamit natin ng Christmas season. Ang iniisip ko, baka pag may ganitong Christmas lights dito, may mga rolling. Kahit di naman kami taga rito. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the tree, May mga rolling. I remember The boy. But I don't remember. the girl. Oh, yan. Paskong-pasko bro. Oo nga. Ano na lang eh. 11 months na lang. 11 months na lang, Pasko na. Parang kailan lang. Ang Pasko ay lumihis. Siguro, ipon-ipunin ko rin yung sarili kong mga gamit pag camping. Nakagaya nito kay Boy P. Mga pangluto-luto. Para kapag, alam nyo na, nag-camping tayo lang, meron tayong sarili. Ito nga punan namin yun. Ano to? Pork barbecue. Yan, ito pork barbecue. Ito beef tapa. Ni Nanay Isabel. Nanay Isabel. Rekta na to? Oh. Kasi may mantika naman na yun, di ba? May sariling mantika na yun. Dati, kwento ko lang. Mm. Against ako sa ganito. Kasi nga hindi nga ako fan ng Processed meat. Oh. Pero kasi iba rin naman yung ito siguro pa pwede kasi ito short time span of time na nilagay sa plastic. Pero yung mga tipong ngayon yung hotdog ayoko na rin. Ay, mga ganong Matagal na matagal. hotdog kasi talagang process talaga yung matindi yun. Ito kasi ano lang naman to, tinimplahan lang naman. Oh, marinated lang. Tapos siyempre, preservatives yan, siyempre. Ayan, nag-oil. Oo nga, may sariling oil. Ito, di ba pork? Beef. Siya pala yung beef. Yan. For tonight, ang aming dinner ay beef tapa. Tapos nakapagluto na rin si Boy P ng
kanin kanina. Ayan. Ba't may sunog? Eh, yung klase ng lutuan natin bro. Hindi siya pang kanin. Oo. Pero goods yan. Yan sila tawag na camper rice. Camper rice? Sabi ni Direk Gino. Alam mo ba yung camper rice? Ano ibig sabihin ng camper rice? Tatlong klase yun. Hilaw. Tapos malata. Tapos hilaw. Yung malata, na may malata. nasunog. Oo, camper rice ang tawag dito. Hindi tama yung luto lagi. Hindi, ito napaka-importante nito. No? Pangharang ng hangin. Matagal ko na ito nabili sa Lazada. Itong pangharang ng hangin na to, ditiklop. Gawa sa stainless yata yan. Pero ngayon lang nagamit. Pinyar. Tara bro. Kaya tayo. Sige, set up ko lang. Pag-pray ko na to ha. O sige. Lord, salamat po sa aming pagsasalubong blessing. We're eating healthy tonight. Amoy sunog talaga yung kanin. Let's go. Sa mga sa mga gustong malaman yung amoy nung kanin namin. Ayun no, medyo sunog yung gitna o naninilaw. Ayun o, meron nga, bumula yung sunog. Pero mukha namang okay yung Camper rice. camper rice ang tawag. So ayan. Kain tayo. Ito isang nakapagdagdag sa sarap ng kakainin nyo. Siyempre kung sino yung kasama mong kakain, di ba? Siyempre kasama natin ang ating kaibigan na si Boy First Time. Yan. Bro, maraming salamat sa pag-invite. Oo. Gawin natin madalas to. Madalas, May oo. Kapag may mga niyara, walang problema naman sa akin yan. Siyempre gusto ko to eh. Ang weird lang, no? Mm. Trabaho ko ang pag-YouTube yung ganito. Mm. Tapos ito rin yung trabaho ko. Ito rin yung pahinga ko. Hindi, sa totoo lang, ikaw ang pinakatrabaho mo na. Yung edit eh. Ayo, no? Yun ang trabaho ng vlogger eh. Sa ganitong content ha. Ang pinakatrabaho mo na yung post-production ba? Pero yung ganito, wala to, parang normal na, no? Sa mga nanonood, pinakamadaling gawin, manood eh. Oo. Pero kung wala kang idea sa proseso ng paggawa ng kapag nag-release ang isang content creator ng vlog, yung dinaanan nun, medyo komplikado talaga yun. At para sa akin, kaya hindi ako ganun kadalas maglabas ng video dahil ang pinakamatrabaho sa akin yung edit. Yung pinaka-editing na. Ito madali ito, shoot, kausapin lang yung camera, madali lang yun eh. Pero yung editing na, lalo kung hindi ka naman talaga ganun kahusay mag-edit. Yung training ko hindi naman ganun hindi kagaya ni Boy First Time na bago pa man pumasok ng YouTube, bihasa ang editor na ng kung ano-ano. So ayun. Harap. Bro? Alam mo kung bakit masarap? Kasi? Wala tayong ibang choice. Hindi, masarap naman talaga eh. Masarap talaga siya. Buksan ko yung dalata. Tuna. Kulang pa ba ito? Hindi, ikaw. Baka ikaw. Para meron kang choice. Hindi, okay to. Okay yan. Ano ang pinaka-komplikadong luto na nagawa mo na sa camping? Yung mga sabaw-sabaw. Simula gisa hanggang Oo, hiwa-hiwa, fresh ang meat. bihira. Tapos ganyan lang, butane? May camping kami din na alala ko, nagluto kami ng pinapakalukan, parang close to Bulalo. Kung magsistay ka na matagal sa isang campsite o sa isang spot, pwede yun. Mga 2 days, 3 nights. Oo, 3 days, 2 nights. Oo, pero kung ganito Overnight na overnight lang tayo, goal naman natin ay magpahinga. Siyempre, hindi muna natin, doon ko rin na-realize na, ako in-advisean lang din naman ako ng kaibigan natin si General na nagka-camping ka,
Para makapagpahay, mag-relax. Huwag mo nang pagurin yung sarili mo sa pagluluto. Tama. So, doon ko na-realize na, oo nga, why not pagaanin yung buhay. Ayun, pagkatapos ng dinner, pahinga na lang. Chill. Kagaya niya, no? Saglit lang natin niluto. Masarap na agad. Hindi tayo pagod. Pero ito pala, hindi nyo ito mabibili kung saan. Ito ay parang family business. Isabel, no? Yung Isabel yung brand. Dito yan sa Bulacan. San Ildefonso. San Ildefonso, Bulacan namin nabili. Pagkatapos maghapunan at magkwentuhan ng napakaraming makabuluhan na bagay, maya-maya ay nagdesisyon na rin kami na magpahinga na. So isang ilaw na lang yung iniwan namin para hindi sayang sa baterya. Pinatay na rin natin yung Christmas lights para walang mga ruling. Bro, kamusta ka dyan? All good, bro. Ready naman akong magpahinga. Medyo amoy pintura. May pintura siya. Okay ka lang yan? Oo. Dati akong ano eh. Yung sa plastic. Mas malala yun. So okay ka dito? Ayos ka na? Oo. Yan yung dapat yung abangan sa next episode ni John Engero. Alin yun? Ang Oo nga pala. pagtutour. After nitong upload na to, gagawa natin ng mapapanood nyo, gagawa natin ng van tour, camper van tour. Itong si Watod. Yan, Papakalkal ko sa inyo yung laman ng aking van. Pero sa mga nagtatanong kung okay lang ba ako dito, okay lang. Ganyan ang posisyon mo. Oo, ganito. Yun. Ay, So medyo matigas ha? okay lang. Sanay kang ganyan. Hindi ako sa matigas. So, ayan. Okay. Good night bro. Night, bro. Good night. See you tomorrow. Breakfast tayo. Masarap ulam natin. Oo nga pala. Tapos baka may dumating pa na pagkain. Oo. Sana. Yun natin, sana. Pandesal na mayroon pang no? Bro, good night. Good night. So ito yung tutulugan natin ngayon. Ayan, ang itsura ni Neto ngayong gabi. So ayun nga, ito-take advantage natin itong reclining na na captain seat. Yan, nahiga siya ng todo. Pero hindi ko siya todo nakakalunod eh. So ayan, ito tayo, pasok tayo. Iwanan ko na yung sleepers ko dito. Ayan. Okay. Ayun, nandun si Boy P. Good night bro. Night. Yeah. Tapos, medyo palpak ako talaga eh. Sa dami ng pinrepair kong gamit para sa camping na to, ang naiwanan ko pa yung sarili kong kumot. Buti na lang pinahiram ako ng mama ni Boy P ng kumot. Thank you Tita Helen. Salamat po. Pagkagamit ko ngayon, bibigay ko na lang sa kanya bukas bago siya umuwi, bago kami maghiwalay, para maisoli po sa inyo. Sorry po, hindi ko na malalaban. Thank you po Tita. So dito yung peso natin ngayon. Second time na matutulog ako dito kay Netoy. Good night. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Paano hindi magiging successful tong vlogger na to? Aga-aga pa, ako gagigising ko lang. Pero siya nagsushoot na. Ano yun? Narinig ko lang yung GoPro niya tumunog kaya nagising ako. Ang aga-aga pa, nagsushoot na ng mga vlog niya. As usual, hindi ako nakatulog na maayos. Mas nakatulog naman ako ngayon kaysa dun sa last time na nag-camping kami ni Boy P. Mas nakatulog ako ngayon, pero putol-putol. Mababaw, tas putol-putol.
parang napaka-alerto ng pandinig ko dahil nga nasa unfamiliar place ako. At hindi ko naman talaga madalas itong ginagawa. Yan. Basta yan. Morning, bro! Uy. Sarap. Hindi ako masyadong nakatulog pero mas okay naman yung tulog ko ngayon kaysa dun sa dati nating camping. Bakit? Alerto. Naririnig mo lahat? Hindi naman ako sanay sa ganito pero nakatulog ako siguro. Pero mas okay kaysa dati. mas At least, makukuha mo rin yan. Pero ramdam ko naman na safe tayo kaya nakakatulog-tulog naman ako. Ay, putik! Si Aaron! Natulog ka na ba, bro? Ako dito. Malat na malat ka pa. Andito yung kaibigan namin may-ari doon, lugar na to. Nandito Hasindero. Asindero. Ayun. Basta, bro. Dito. We, the trespassers. Let's go. Anak ko, Aaron. yun o. Hello, Sophie. Mak. Mukhang may tutupad ng pangako. Naririnig ko yung sasakyan. Mukhang isa sa katuparan. Naririnig ko yung pandesal. Ako, ang lesson talaga nung vlog ko, bro, ang pagtupad ng pangako. Lalo na akong inaasahan nung napangakuan. At alam mo naman yung sa akin. Ano Alam mo yung aral sa akin, bro? Ano? Ano ang mga consequences ng mga pangakong hindi pinatupad? Yeah! Ay, grabe bro, nakakamada yung itlog. Ayun. At isang napakasayang almusal ang pinagsalu-saluhan namin kinaumagahan. Maraming salamat Ate Cherry, Kuya Mark, and syempre kay Aaron. Uy, may pauwi pa tayong saging. Meron, may saging. Pampawala ng tigyawat yan. Oo. Sa kagabi. Oo, maganda yung sa... Meron. Effective yan, galing tayo sa unggoy. Di ba, mga unggoy, walang tigyawat, mahilig sa Saka saging. pauwian namin kayo ng gabi. Yung napipinyo. Yung sinagasaan nyo ng kakaban life nyo. Hindi, si Boy P yung sumagasa niyan. Oo. Kakaban life nyo, nadali nyo yung gabi ni Mano. Oy! Yung sagasa ko lang nakita mo. Pero yung kagagawan mo dito sa tent mo, meron din dito, oh. Hindi, alam mo, ba't nasagasaan niya mga gabi na yan? Dahil di nakita kasi gabi. Gabi. Mm. Lalabas ng itak si Manong sa inyo ha. Nakatakot eh. Thank you Kuya Mark, thank you Ate Cherry, kids. Thank you, salamat. At isang masayang camping experience na naman ang naganap. Uwi kami baon ang masasaya at memorable experience na hindi namin makakalimutan kahit kailan. Kung umabot ka sa part na to, i-comment mo naman kung ano ang kinain namin nung almusal. On to our next minivan camping adventure.